sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh, lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan.
sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, suliranin di maintindihan, salita mo'y panghahawakan, na hindi mo ako iiwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko'y ikaw. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
your praises to Him. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Wherever you are right now, I encourage you, know that God is always with you. Amen. Come on, let's praise Him.
testify the goodness of God in our lives. Come on. Go on, sing. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. Just grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, but with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yeah, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Come on, let's sing this. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony.
isa pong pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Bahay Pagsamba. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat na nakatutok po sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Good morning po. February 4, 2024, unang linggo sa buwan ng Pebrero. Ayan, nalalapit na naman ang buwan ng araw ng pag-ibig. Pero bago yon mga kapatid, syempre, una nating pasalamatan at ibigay ang lahat ng ating pasasalamat, pagpupuri, pagsamba, pagmamahal sa ating buhay na Diyos. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning sa lahat ng mga kapatid natin na naririto na po sa ating live broadcast. Sa mga tututok pa lang sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa buong panig ng mundo na naabot po ng ating live broadcast. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po. Anumang oras mo pinanonood ang live broadcast na ito, magandang araw po sa iyo at patuloy ang aming dalangin, ang aking dalangin ay patuloy mong maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Good morning everyone, saan ka mang sulok ng mundo at lugar ngayon dito sa ating live broadcast na naaabot ka. Maraming salamat sa Lord dahil kasama ka namin kahit online tayo ay sama-sama pa rin tayo. Pinagtatagpo, pinag-uugnay-ugnay ng ating buhay na Diyos. At bagamat nasa online, napakahalaga pa rin na ating batiin ang bawat isa. Nga po, syempre, para po magkaroon tayo ng magandang koneksyon, magandang relasyon sa isa't isa sa pamagitan po ng kahit po na ka-online lang tayo. Maging sa ating mga face-to-face gatherings, magandang umaga po sa mga nanonood po sa ating live broadcast. Huwag kakalimutang i-share, i-like at i-follow ang ating official FB page, His Presence Church Cavite and Batangas. Live na live po tayo mga kapatid na napapanood dito po sa ating official FB page. Mamaya po alas 10:30 ng umaga ay mapapanood naman po ang ating replay, ang ating YouTube premiere. Bisitahin po ang ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Huwag din po kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga YouTube premiere po natin, ma-notify po kayo, napakahalaga po nun na napapaalalahanan po kayo sa tuwing kayo po ay sa tuwing tayo po ay merong live premiere at syempre meron tayong mga updates sa ating gawain. Ayan, good morning sa bawat isa. At ngayon pong unang linggo, syempre pag unang linggo inaalala po natin, ihanda po natin ang ating tinapay, ang saro. Mamaya po ay sama-sama at tayo po'y magbibigay ng pagpaalaala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Mamaya po yan ay ihanda po natin ang ating mga sarili. Sa mga nasa online, ihanda nyo po ang tinapay at ang saro para po sa ating pagbibigay ng pag-alaala at pag-celebrate ng ginawa ng Panginoon para sa atin. Ayan, praise God. Good morning po. Muli binabati po natin ang lahat na nakatutok na po sa ating live broadcast. Pakiusap, nawa po ay wag po muna kayong gagawa ng anumang bagay. Makinig ng mabuti sa mensahe ng Panginoon. Bigyan ng mataas na paggalang, pagsamba, at pagsunod ang ating Diyos na buhay. At sa pamagitan po nito ay magagawa po natin kung tayo po ay tahimik, sama-sama, at bilang isang pamilya, yakagi na ang si nanay, si tatay, si ate, si kuya, at ang buong pamilya, mga kaibigan. At hindi lang mo i-share sa kanila yung ating live broadcast. Bagkus kung magkakasama po kayo, pwede po kayo manood together. At sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayong sumamba sa Panginoon ngayong araw na ito. Ayan, kahit online tayo mga kapatid, naniniwala po ako, yung koneksyon, yung pagkilos ng Diyos, ay gagawin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Good morning po. Ayan, saan man sulok tayo ng napapanood at naabot ng ating FB live streaming ay
nagpapasalamat tayo sa Lord dyan. Ayan. At sa mga may birthdays at wedding anniversaries at sa mga kapatid natin na nagbalik sa kanilang mga pamilya, mga balikbayan, mga nakaalis na po. Ayan, pinapasalamatan natin ng Diyos sa kabutihan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayan, praise God. Magandang umaga po. Ngayon pong araw na ito ay special. Bakit po? Dahil tayo po ay papasok sa panibagong kabanata po ng ating pong series sa Book of Genesis, Abraham's Journey, Life Journey, no? Yan po yung ating pinag-aaralan sa matagal ng series natin ito. At naniniwala po ko, pag natapos natin itong Book of Genesis, ay marami po tayong mga nakamamangha at sobrang mga matitinding mga katotohanan mula sa salita ng Diyos ang ating pong matatanggap ngayon pong umaga, every Sunday sa ating dive sa journey ng buhay ng lingkod na si Abraham. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Genesis chapter 18 na po tayo at bago yon, syempre tayo po sama-samang mananalangin. Sabi mo sa katabi mo, let us pray. Ayan, mananalangin na po tayo. At sama-sama po nating idulog ang ating gawain sa ating dakilang at buhay na Diyos. Dahil siya po ang susi sa isang matagumpay nating pagsamba ngayon pong araw na ito. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos-lubos po ang aming pasasalamat sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong araw, panibagong buwan na ipinagkaloob mo sa amin sa unang linggo sa buwan na ito ng Pebrero. Maraming salamat po aming dakilang Diyos, aming Ama. Salamat dahil patuloy na pinatutunayan mo ang iyong wagas na pagmamahal, wagas na pag-ibig, wagas mong biyaya, wagas mong pagpapatawad, wagas mong Panginoong pagyakap sa amin at pagtanggap kahit hindi po kami karapat-dapat. Maraming salamat po. Lord, sa umagang ito, patuloy po naming ninanais na ikay bigyan ng pinakamataas na uri at pinakamataas na pagsamba, pagrespeto, paggalang, pagsamba at pagsunod sa pamagitan po ng aming pakikinig at hindi lang nakikinig kundi pagsasagawa ng bawat katotohanan ng aming matututunan sa iyo po mga salita. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, dahil may panibagong journey kaming tatahakin sa Book of Genesis, chapter 18. And thank you, Lord, for this wonderful opportunity to share this truth, Lord God, mula sa iyo, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa inyong lingkod. At ngayon po ibabahagi ko naman sa mga kapatid po namin at sa mga kapatid kong naririto sa live broadcast ngayon pong umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin ay kami po ay pinagaling mo, pinalakas mo, pinatatag mo at tinugon mo ang aming mga panalangin. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Aming banal na Espiritu, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pagsamba. Sa iyo po namin ibinibigay ang lahat-lahat. Ang pangunguna, ang karunungan, ang kaunawaan, ang kaalaman. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ito. Manguna po kayo sa aming mga buhay, our dear Holy Spirit. Ikaw po ang aming maging pastor. Ikaw po maging dakila naming pastor, dakilang mentor, dakilang tagapagsalita, dakilang guro, dakilang tagagabay, Panginoon, tagatulong sa amin sa umagang ito, our dear Holy Spirit. Manguna po kayo sa amin, magsalita po kayo sa amin. Yung pangungusap mo, O Diyos, alam namin, tagus po yun sa aming puso hanggang sa kaibuturan po nito sa aming puso't kaluluwa. Kaya Lord, tulungan mo kami na ang iyong mga salita'y maging buhay naming tatanggapin mula sa araw na ito, sa umagang ito,
Gamitin niyo po ang inyong lingkod. Samahan niyo po at patuloy, Lord, na ikaw po ang laging mangusap, magsalita. Hindi po ang inyong lingkod, kundi ang bawat lalabas na salita sa bibig ng inyong lingkod ay patuloy na ikaw, O Diyos, ang mangungusap, ikaw ang magsasalita, at ang kalooban mo lamang ang masunod, Panginoon. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam namin, Panginoon, sa umagang ito, ang kapatawaran mo at sa aming mga kasalanan na ang iyong mga anak na patuloy na ibinibigay at sinusurrender sa iyo at inihingi ng tawad. Lord, linisin mo ang aming mga puso sa lahat ng uri ng karumihan. Kayo po ang maglinis at magtubos sa aming mga kasalanan. Kaya Lord, sa oras na ito, kami po'y nagpapakababa sa aming mga buhay, sa aming isip, sa salita at gawa. Patuloy mong pakalinisin at hayaan ang pagdaloy ng iyong banal na dugo, pagdaloy, Panginoon, paglilinis ng aming puso, Panginoon, ay patuloy, Lord, sa aming pagtanggap ng iyong mga salita, ay buong-buo po namin itong maunawaan, buong-buo po namin itong matanggap. Pangunahan mo po kami at aming dinideklara at pinagpapasalamat ang tagumpay ng pagsamba sa araw pong ito. Maraming salamat sa umaga pong ito. Patuloy, Lord, na sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pasasalamat sa aming dakilang Diyos na buhay, ang aming dakilang manlilikha, ang aming dakilang hari at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Sa iyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Ayan. Magandang araw po sa bawat isang muli. Welcome po sa ating pong Sunday worship, cell celebration, bahay pagsamba. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, good morning. Kamusta po kayo? I hope and pray na maganda po ang ating audio. Naririnig niyo po ba ako ng mabuti, ng malakas bago tayo magsimula? Maayos po ba? Wala po bang static? Ayan. At bigyan niyo po ako ng feedback sa ating comment section para po alam ko po na maayos ang ating reception, maging ang ating connection, maayos po ba? Ayan, praise God. So magandang umaga po sa ating lahat. Excited po ako ibahagi sa inyo ang panibagong yugto, panibagong journey sa Book of Genesis and chapter 18. At tayo po ay nasa panibagong series na naman sa bawat linggo na ating abangan dito sa Genesis 18. At ang topic po na ating pag-uusapan at pagbubulay-bulayan is being God's friend. Alam niyo po mga kapatid, maraming salamat po sa mga kapatid nating nagbibigay ng feedback para sa ating connection at maging sa ating sounds. Ayan, praise God. Ngayon pong araw na ito ay ating pong sisimulan ng ating pong unang bahagi sa being God's friends. God's friend. Ay, wala friends. God's friend. Ayan. Genesis 18. At napakaganda at napakasarap na marinig na tayo po'y kaibigan ng Diyos, no po. At sa Genesis 18 ay sisimulan po natin ang Genesis 18 na ito na patuloy na kumilo sa buhay natin, no po, sa ating unang bahagi. Okay, simulan na po natin, no po. Samahan tayo ng Banal na Espiritu sa pakikinig po ng kanyang mga salita. Nakakamangha mga kapatid, mula po 2020, bagamat nagkaroon po tayo ng pandemic, pumasok po tayo sa isang home quarantine, naranasan po nating makulong ng ilang buwan, na limited lang yung ating resources at internet lang po ang ating naging sanggalang noong mga panahon na hindi tayo makalabas para sumamba. So nagkaroon po tayo ng extension, nagkaroon tayo ng panibagong pagkaparaan para makasamba sa ating Diyos na hindi po tayo makukulong lang at makakapakinig pa rin po tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng ating online worship.
At bagamat may online worship, mamamangha ka talaga sa ginagawa ng Panginoon dahil nagkaroon po ng buhay at nagkaroon ng extension ang face-to-face gathering, nagkaroon ng online, at para maabot yung mga kapatid natin na hindi po nakakasamba dahil sila'y nasa ibang bansa, malayong lugar, ikaw ay nakakapili ng yung spiritual family na kung saan doon ka malalago, doon ka tuturuan, doon ka gagabayan. At sa loob po ng ilang taon, 2020 to 2024, ay nagpapatuloy po ang ating live broadcast na sa biyaya po ito lahat ng Panginoon. At naniniwala po ako na sa pagpasok po ng panibagong taon to, ng year 2024, ay mas marami pang gagawin ng Panginoon sa atin. And we thank God dahil ang Facebook po ay nagbibigay ng ganitong klaseng connection para sa atin. No? Hindi man tayo magkakasama physically, pero we thank God for the social media, itong social media like Facebook and YouTube, na nabibigay po sa atin ng connection sa isa't isa. Amen? At kahit hindi natin kasama physically ang bawat isa, pwede rin natin silang makita, pwede natin silang makausap, no, sa pamagitan po ng katulad ng Messenger, katulad ng may Skype pa ba? May Skype, ayan, may FaceTime, nagkakaroon na tayo ng connection kahit malayo, ay nakikita natin sila personally sa mga video call. Pero alam niyo po ba mga kapatid, meron pong malaking problema ang social media. Ayon po sa pag-aaral ni Tony Rink, Competing Spectacles ng Treasuring Christ in the Media Age, isa po sa kanyang research na may problemang malaki sa social media, lalo na yung gumagamit ng mga social media. Alam niyo po, sa kanyang pag-aaral, sabi niya, kahit na ilang oras kang nakababad sa social media, hindi pa rin tayo nabibigyan ng tunay na kasiyahan. I don't know kung agree po kayo sa kanyang research. Agree man kayo o hindi, it's his research. No? Kinuha ko lang po ito. Bakit? Titingnan mo ngayong araw na ito at ipinakikita ng Diyos sa iyo na kahit babad ka sa social media, kahit binabad mo yung oras mo sa Facebook, isa sa mga nakitang research, hindi ka pa rin buong-buong masaya. No po. Ewan ko, agree ka ba o disagree? Type mo dyan sa comment section para mas malaman natin, para may interaction tayo. Hindi lang po sinabi ni Tony Rink, or Rank, sabi niya, hindi lang po nagdudulot ng kawalan ng kasiyahan, bagkus kahit may social media, kahit nakakausap mo sa video call yung mga tao, napapansin ni Tony Rink sa kanyang research na hindi masaya, hindi lang masaya. Siyempre, pag hindi ka masaya, malungkot. Nagdadala pa sa iyo ng kalungkutan, at ang masakit pa nga dito, sabi sa research, mas marami ang nadidepress. No po, kahit na may social media pa. O kung ikaw man ay nakababad sa social media, hindi nagdudulot ng stress-free, kundi mas nadidepress at nai-stress ka pa nga. Okay? So bakit? Pansinin natin, i-apply natin sa ating sitwasyon. No po. Every time na nagbabrowse ka, every time na nag-i-scan ka, every time na tinitingnan mo yung profile ng marami, ng ibang tao, meron at meron pa ring epekto na palaging dumadaan sa iyo sa tuwing may nakikita kang nangyayari sa paligid mo. Malaki po ang epekto. Unlike sa TV, no? Magbababad ka, makikita mo may balita, pero limited. Ito kasi may conversation eh. Merong mga basher, may mga comments, may mga nakalagay po diyan na nagdadudulot po at nagdadala sa iyo ng matinding stress at ng depression. No, dito ka nakakakita ng mga salitaan na hindi maganda. Merong makikita ka mga balita o mga nangyayari sa mga tao
na friends mo pero nagkakaroon ng impact at dating sa iyo, nadidepress ka, nabibigatan ng kalooban mo. So tama, minsan makikita mo may punto rin. May punto si Tony Ring sa kanyang research, no po. Na totoong kahit na tayo babad sa social media, hindi pa rin tayo nagiging totoong masaya. Hindi pa rin tayo, mas lalo tayong nagiging malungkot. Hindi ito nagdudulot ng totoong kasiyahan na hinahanap mo. Nakaka-depress pa nga. Ayan. Actually, totoong may positive benefits ang social media. No po? Anong kinalaman nito sa ating topic? Malaki po. Bakit? May benefits or may positive or may advantage ang social media. Pero pinatunayan sa research na ito, pinatutunayan lamang na kahit na may benefits, may positive benefits ang social media, meron pa ring limitation ito. Meron pong tinatawag na limitasyon pa rin ito. Amen po ba? Agree po ba kayo doon? Bakit? Dahil sa dinami-dami ng Facebook friends mo sa FB, no? Minsan ang Facebook friends mo ay umabot na ng 1,000. Pero ang katotohanan, iilan lang po sa kanila ang pwede mong maituring na totoong kaibigan. No? Limitado pa rin. Iilan pa lang din talaga ang tunay mong kaibigan. Ako may 1,000 friends. Sa 1,000 friend ko, baka kung titingnan ko yun, mabubura ko, yung iba doon, mabubura ko kasi hindi naman talaga totoo mong kaibigan yon. Hindi mo naman pwedeng sabihin tunay kung kaibigan yon, kundi sa FB mo lang kaibigan. No? Iilan lang sa kanilang may tuturing mong kaibigan. Totoong kaibigan, I mean. So, kahit na may friends ka na 1,000, you are longing pa rin, andun pa rin yung longing sa iyong close friendship. Na gusto mo magkaroon pa rin, iba pa rin yung totoong pagkakaibigan. Iba pa rin yung totoong pag-uusap bilang isang magkaibigan. Iba pa rin yung totoong tao yung kausap mo. Iba pa rin yung in the flesh, kumbaga, ang pag-uusap ng tunay na magkaibigan. Kaya nga, hindi natin pwedeng maduplicate, no? Hindi maduduplicate ang community ng church sa social media. Iba pa rin talaga yung meron kang church, meron kang friends, meron kang talagang tao, may pastor, may kapatiran, nakasama mo na sumasamba sa Panginoon. I'm not discouraging yung mga nasa online. Kasi katulad nito, mga kapatid, sa darating na mga buwan at sa mga darating na linggo, isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa po ako nakakakilos ay dahil meron po akong hinihintay na direktiba mula po sa ating national na kailangan naka-align sa direksyon po ng ating simbahan. But dapat po ito ay nasimulan na natin by January pa lang, pagpasok ng January, na yung mga ilan natin mga kapatid na nasa social media, sina kapatid na Ervil, no po, yung ilan po natin mga kapatid na naririto na nanonood, ay magkakaroon talaga tayo ng pagkakataon na magkasama-sama at magkakakilala. And I am also believe na mas effective po na meron pong nagpapastor at meron sila talagang typical na personal na tunay na tunay na pastor na nandoon sa kanila, nakasama nila. Para hindi maramdaman ng mga kapatid natin sa social media na parang wala silang pastor. Na ang tingin nila ay social media pastor lang. Na hindi naman ako kilala nito. Ang maganda lang dito ay kakilala kita. Magkakilala tayo, nag-uusap tayo, nagkakaroon tayo ng batian. So, pero pagdating ng Feb at sa mga susunod na linggo at buwan, ay magkakaroon na po ng schedule para makausap po personally in the flesh at mabigyan ng oras na makapagkaroon ng close relationship and friendship ang bawat isa sa atin. Sa biyaya po yan ng Panginoon. Amen po ba? Tandaan po natin, kahit na may social media, mahihirapan pa rin tayong maduplicate ang community ng church sa social media. No? Ang sarap pa rin yung pakiramdam na kailangan natin ng tunay na kaibigan na makikita mo,
tunay na kaibigan na makakausap mo, yung tunay na kaibigan na mapapakinggan mo. Masarap po yung tunay na kaibigan na mahahawakan mo. Kasi iba po yung may nararamdaman ka that you are belong. I am belong to this family. I am belong to this church. Hindi lang po sa social media. Gusto natin maging bahagi tayo. Gusto natin makakausap tayo ng personal. Nakikita natin siya ng personal. Napapakinggan natin siya ng personal. Nahahawakan natin siya ng personal. Sa bottom line ng lahat ng ito, nararamdaman mo that you are belong. You are accepted. You are cared for. You are loved for. No, yun po yung ibig sabihin ng church. At ang dalangin po natin sa mga susunod na buwan at linggo, magkaroon po tayo ng mga totoo at malapit na kaibigan dito po sa loob ng simbahan. No po, merong mang pagkukulang tayo sa isa't isa. Ako po, mayroon ako mga pagkukulang sa inyo at sa ibang tao. Meron pa ring limitation sa pakikipagkaibigan natin ngayon. Tandaan natin, mga kapatid, yung bago yung horizontal friendship. Alam niyo po ba yung horizontal friendship kung tawagin? Yung horizontal yung pag ganun di po ba? Pag ganyan. Straight line na pa, ayan, horizontal. Ibig sabihin, man-to-man relationship ang pinag-uusapan. No po. Ibig sabihin yan, mga kapatid, that is your friendship with your fellow beings. No, relationship mo yan sa kapwa mo, tao, no? Pero merong mas mahalaga. Yung tinatawag na vertical friendship. God to man. Diyos paputungo sa iyo. No? Yan po yung isa sa pinakamas mahalaga. Wala na pong mas hihigit sa pakikipagkaibigan na meron tayo kay Kristo. Uulitin ko po. Say amen if you agree. Wala na pong mas hihigit sa pakikipagkaibigan na meron tayo kay Kristo. At bilang mga tagasunod ni Kristo, yes, that we are all servants, no? We are all slaves kasi siya po yung master natin. Siya po yung ating siya po ang leader, siya po ang pinuno, siya po ang tagapanguna, siya po ang high priest, no? Ibig sabihin, kung ang pag-uusapan natin, kung sino po ang in charge, kung paano tayo dapat mag-submit sa kanya, makikita po natin, no? Kung sino po ang Diyos sa buhay natin. Pero kung titingnan natin, kung submission at pagiging in charge, alam natin na si Jesus naman talaga ang dapat center ng ating buhay. Pero ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo maging servant or slave relationship. Actually, ang gusto ng Panginoon, ang maramdaman natin, hindi lang tayo alipin, hindi lang tayo tagapaglingkod, bagamat gusto ng Panginoon, yung ating relationship sa Kanya ay maging intimate. Pag sinabing intimate relationship, ibig sabihin, close. Close kayo. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon, na kapag nag-uusap tayo, hindi tayo servant and master relationship or master and servant relationship or parang employer-employee relationship. Ang gusto ng Panginoon, ang pakikipag-usap natin sa Kanya is very close and very intimate ang pinag-uusapan, ang pag-uusapan. Dahil ang gusto ng Panginoon, ituring tayong lahat na hindi lang alipin, kundi higit pa sa alipin, kundi kaibigan. Amen? Hindi po yung masabi lang na tayo po'y tagasunod, tayo'y tagapaglingkod, tayo po'y mga alipin. Hindi. Gusto ng Lord kaibigan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga disciple, hindi ko kayo tinuturing na alipin. Tingnan natin John 15:15. Naalala niyo yung sabi? Wala pala akong John 15:15 dito. Naalala niyo yung sabi ng Lord sa John 15:15? Na hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, mga kapatid, itinuturing ko kayong mga kaibigan.
Pakilagay na lang dyan, John 15:15. Ang tinuturing sa atin ng Panginoon, sabi ng Lord, hindi ko na kayo tinuturing na alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko na kayong kaibigan, mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Uulitin ko po, kapag kaibigan mong matalik, kapag BFF mo, pag best of friends mo, lahat ng mga sikreto, lahat ng mga bagay na ibinabahagi mo sa kanya na personal sa iyo, no, yun ang sinasabi mo sa kanya. At hindi mo sinasabi yan sa lahat ng tao, sa mga tao na nasa paligid mo, kasi ang tinuturing mo lang na sineshare mo lahat ng personal mo sa kalooban mo ay sa tunay mong kaibigan. Tama? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa atin, hindi ko kayo tinuturing na alipin, sapagkat hindi naman alipin ang turing ko sa inyo. Hindi rin alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. And Jesus is our Master. Jesus is the center of it all. Jesus is the center of the church. So sa halip na ituring tayong alipin ng Diyos, tinuring niya tayong kaibigan. Bakit? Kasi sinasabi niya sa atin ang lahat ng narinig niya sa kanyang Ama. Ganyan ang gusto ng Lord na relationship natin sa Kanya. A close, intimate, and friend relationship. A close relationship to Him. Ganyan din po ang tawag kay Abraham. Ang tawag po ng Diyos kay Abraham ay kaibigan ng Diyos. Sa Santiago chapter 2 verse 23, sa 2 Chronicles or Chronica 27, sa Isaiah chapter 41 verse 8, makikita natin ang tawag po ng Diyos kay Abraham ay kaibigan ng Diyos. Napakasarap na tayo po ay merong close friendship or close relationship sa ating Diyos at tinuturing po tayo ng Diyos na hindi alipin kundi kaibigan. Amen? Sa pagsubaybay po natin sa kwento ng buhay ni Abraham, makikita po natin na ito talaga, no, ay tungkol sa relasyon niya sa Diyos. Ang Abraham series, mga kapatid, mula pa po nung ating sinimulan ito, mula pa sa Genesis chapter 12 hanggang sa Genesis 25 ng life of Abraham, ay makikita natin lahat po ito ay tungkol sa relasyon niya sa Diyos. Hindi po ito primarily tungkol sa pagkakaroon ng anak, hindi po ito patungkol sa pagkakaroon ng lupa, sa pagkakaroon ng kayamanan, sa pagkakaroon ng tanyag na pangalan, hindi po ganun yun. Ang bottom line ng series na ito, ang bottom line ng ating ginagawa na ito sa buhay ni Abraham ay makita ninyo yung kanyang matinding relasyon sa Diyos at bilang isang kaibigan ng Diyos. No? Na itinuring ng Diyos na kaibigan si Abraham. Kitang-kita natin yung malapit na relasyon ni Abraham sa Diyos. Bakit? Makikita natin, kinakausap siya personal ng Diyos, nagpapakita sa kanya ang Diyos, excuse me, gumagawa ang Diyos ng paraan para maayos yung palpak na relasyon, palpak na desisyon, palpak na direksyon na gusto ni Abraham na hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, nakikita mo, Diyos pa rin ang gumagawa. Makikita natin kung paano gumawa ang Diyos ng paraan sa mga hakbang ni Abraham na mali. Di ba? So, naniniwala si Abraham sa pangako ng Diyos. Dahil kung hindi siya naniniwala, hindi siya susunod sa utos ng Diyos. Amen? Sumamba siya sa Diyos, gaya ng pinag-aralan natin last time. May mga panahon, makikita natin, oo, may mga panahon nag-aalinlangan si Abraham, pero it's part of it. It's part of his faith journey. Na talagang darating yung time na kukwestiyonin mo ang Diyos. Darating ang time na magtatanong ka sa Kanya. You are not questioning Him because hindi ka naniniwala sa Kanya. Kino-question mo siya kung kailan. Dahil natatagalan ka sa pagtugon niya. Di ba? Yan po, katulad ni Abraham, ganun din po yung attitude na meron tayo. No? Mapapansin natin sa buhay ni Abraham, may panahon na nag-aalinlangan na siya, na may panahon pa ngang natawa siya, di ba? Naalala niyo yun?
Natawa siya sa pangako ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ang tagal namang tumugon ng Diyos, di ako na ang gagawa ng sarili kong diskarte. Ako na gagawa ng sarili kong paraan. Pero anong nangyari? Diba? Inayos pa rin ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Nakita natin, hindi hinayaan ng Diyos na masira at mawala ang malapit na relasyon ni Abraham sa Diyos. Kaya tinawag po siyang kaibigan ng Diyos. Yan po ang tawag ng Diyos at turing ng Diyos sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, katulad ni Abraham, biyaya lang po talaga ng Diyos kaya ngayon tayo may malapit na relasyon sa kanya. Biyaya po ito. Ibig sabihin, hindi po natin deserve na tawagin tayong kaibigan ng Diyos. Dahil sa ating mga kapalpakan, sa ating mga kawalan ng pagtitiwala, kalokohan, sa pagdiskarte ng sarili nating paraan, makikita natin, hindi naman po deserve ni Abraham na tawaging friend of God. Sa dami ng kapalpakang nagawa niya. Pero hindi yung kapalpakan ang nakita ng Diyos eh. Isang paraan na mas lalong manatiling malapit ang kanyang relasyon dahil ang turing ng Diyos kay Abraham ay kanyang kaibigan. Kaya nga po, punong-puno ng biyaya ang mensahe ng Genesis chapter 18, Genesis chapter 1 to Genesis chapter 18. Full of grace talaga ito ni God. Bakit? Biyaya lang katulad sa atin. Biyaya lang po ng Diyos ngayon kung bakit tayo mayroong malapit na relasyon sa Kanya. Say amen. Biyaya po yan ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. We don't deserve this. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil mas mahal niya tayo, dahil tinanggap niya tayo kahit ano pa tayo, nakakatuwa. No? Kung paanong natanggap din natin yung pagpapala ng Diyos bilang bahagi tayo ng covenant people dahil kay Kristo. No? Yung covenant ng Diyos kay Abraham na napag-aralan natin last week, no? Last month sa Genesis 17, makikita natin, gracious initiative pa rin ng Diyos eh. Diyos pa rin talaga nagsisimula eh, no? Kaya nga nakakatuwa, punong-puno ng gracious promises ng Diyos ang Genesis at Genesis 17. At mapapansin mo pa, ang maganda sa Panginoon, titiyakin ng Diyos na matutupad niya dahil sa biyaya at kapangyarihan niya ang lahat ng mga mabiyayang pangako nito, hindi lang kay Abraham, kundi sa mga lahi ni Abraham. At lalo na sa mga kumilala kay Kristo na naging bahagi ng lahi ni Abraham. So, nabanggit ko rin po last time na wala nang mas mainam pa, wala nang mas malaking pribilehiyo pa, kaysa tayo po'y mapabilang bilang bahagi ng kasunduan o covenant ng Panginoon kay Abraham. No, sa kabilang banda naman, mga kapatid, wala na ring mas masaklap pa. Kung wala nang mas malaking pribilehiyo, wala nang mas mainam pa na maging mapasama o mapabilang bilang covenant people, wala nang masasaklap pa sa kalagayan ng mga taong nasa labas ng covenant na yon. Amen? So sa susunod na dalawang chapter, Genesis chapter 18, Genesis chapter 19, makikita po natin ang magkaibang larawan nung dalawang realidad na yon. Sa dalawang chapter na ito ay ahatiin po natin ang dalawang larawan. Larawan ng dalawang realidad. Ano po yung dalawang realidad na ito? Pamilyar po tayo sa kwento kung papaano po winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Dahil, bakit ba winasak ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Dahil sa kasalanan nila. Dahil sa matinding ginawa nila laban sa Panginoon. Pero bago natin tingnan, next week or next month, kung saan abutin itong Genesis 18, kung matatapos po natin sa biyaya ng Panginoon ng mas mabilis, gusto ko po himay-himayin talaga ito eh. Bago natin tingnan yung susunod na chapter, yung Genesis 19, makikita natin next time yung bagsik naman ng galit ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. So, ibig sabihin, dalawang larawan po makikita natin.
Sa Genesis 18, makikita mo kung paano maging kaibigan ng Diyos. Sa Genesis 19, makikita mo naman papaano ka maging kaaway ng Diyos. Dalawa po yan, mga kapatid. Ulitin ko po, tayo po ay nasa Genesis 18 kung saan makikita natin yung larawan kung papaano makipagkaibigan ng Diyos sa tao. Kung paano naging mabuting magkaibigan si Abraham at naging mabuting magkaibigan ng Diyos at si Abraham. No po? Dito mo rin makikita sa Genesis 19 naman ang larawan ng Diyos na galit, no? Na hindi ka kaibigan ng Diyos. So, dito nakita mo kung paano maging kaibigan ng Diyos at makikita mo rin sa Genesis 19 kung paano ka maging kaaway ng Diyos. No? Makikita natin ang bagsik ng galit ng Diyos sa Genesis 19 laban sa kanyang mga kaaway. Tingnan muna natin ngayon ang tamis ng pag-ibig sa Genesis 18. Tingnan natin mga kapatid, yung tamis ng pag-ibig ng Diyos sa sino mang itinuturing niyang kaibigan. Let us all pray. Father, maraming salamat, our dear Holy Spirit. Thank you, Lord, for guiding us, for molding us, and for preparing us na maintindihan namin ang journey ng Genesis 18 bilang iyong kaibigan. Lord, we will enjoy your presence. We will enjoy your word, our dear Holy Spirit. We ask for your anointing. We ask for your guidance. Be our teacher. Be our mentor. Be our guide this morning. In Jesus' name, amen. Okay. So for this day, for this Sunday, at sa mga susunod pa, dapat lang sagutin natin ang tanong. May tanong po ako. Ikaw ba ay kaaway ng Diyos na may tuturing ng Diyos tulad ng Sodoma at Gomora? O ikaw ay may tuturing ba ng Diyos na kaibigan katulad ni Abraham? Yan po yung tanong sa atin ngayong umaga. Ikaw ba ay may tuturing mo ang iyong sarili na kaaway ng Diyos tulad ng Sodoma at Gomora o kaibigan ka ng Diyos katulad ni Abraham? This is a more important question, no? Kaysa sa tanong na may COVID ka ba o wala? May pera ka ba o wala? May vaccine ka ba o wala? May sipon ka ba o may ubo ka ba? Mas importante ito, kaibigan ba ako ng Diyos o kaaway ako ng Diyos? Sa madaling sabi. So, let's see. Bilang kaibigan ng Diyos, mga kapatid, simulan na natin. Makikita natin dito sa Genesis 18 yung mga sunod-sunod na pattern. Na po. Sa Genesis 18, una natin pag-uusapan sa 4 na Sundays, yung verse 1 to 8, na kung saan makikita natin dinalaw siya ng Diyos. Yan ang una natin makikita sa pattern ng Genesis 18. Pagdating ng Genesis 18 verses 9 to 15, makikita natin, dito naman kinausap at pinangakuan ng Diyos si Abraham. Okay, bilang kaibigan. Pagdating ng third Sunday, pag-uusapan natin kung paano kinausap at sinabihan ng Diyos ng sikreto o plano ng Diyos sa verse 16 to 19 ng Genesis 18. Tapos, sa last Sunday, makikita natin sa verse 20 to 33, sa biyaya ng Diyos, kung di pa darating si Lord, makikita natin yung pagsagot ng Diyos sa kahiligan ni Abraham sa kanya. So again, dinalaw siya ng Diyos, unang part. Ngayon po yun, pag-uusapan natin. Tapos second part, pinangakuan at kinausap siya ng Diyos. Sa pangatlong part, makikita natin, kinausap at sinabihan siya ng sikreto o plano ng Diyos. At yung ikaapat, sinagot ng Diyos yung kahilingan ni Abraham sa kanya. So yan po yung 4 na bahagi na ating pag-uusapan. Pero ngayon po, mas focus po tayo sa visitation and hospitality. Yung dinalaw siya ng Diyos. Okay? So, napakahalaga mga kapatid na unahin ito. Bakit? Ito yung una eh. Yan yung verse 1 to 8 di ba? So, unahin natin ang pagdalaw ng Diyos. At dahil yun naman po ang bungad ng eksenang ito, so yun po yung ating pag-usapan. Let's go now to verse 1 ng chapter 18. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatira pa siya sa malapit sa malalaking puno ni Mamre. Mainit ang araw na iyon, araw noon, at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Again, nagpakita ang Panginoon kay Abraham.
Okay? Habang siya'y nakaupo doon sa pintuan ng tolda. Ibig sabihin, mga kapatid, nagpakita, ibig sabihin, pumunta at dumalaw. Okay? Yun ang ibig sabihin. Tulad din ito ng chapter 17 kung saan nagpakita ang Diyos sa kanya. Kung naalala niyo po yung chapter 17 verse 1, nang magpakita at nakipag-usap ang Diyos sa kanya. No? At pagkatapos nagpakita ang Diyos sa kanya, sa verse 22, makikita natin, umalis pagkatapos makipag-usap sa kanya. So ang Diyos nagpakita, tapos nakipag-usap, nang matapos makipag-usap sa kanya, umalis. So pagbalik ng Diyos, nandoon si Abraham sa may tabi ng sagradong puno ng Mamre. No? Mainit ang araw noon, nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. No po? So mainit noon, nakatambay siya. Ibig sabihin, mga kapatid, doon siya nakatira. Sabi nga sa Genesis 13:18, doon talaga siya nakatira pa eh. Sa may Hebron, no? Doon sa malalaking puno ng Mamre. Kung saan doon yung lupa niya talaga na naroroon sila nakatirik ng mga tolda. So imagine, 24 years ang lumipas, wala pa rin sariling lupa itong si Mamang Abraham. 24 years na nakakalipas. So ibig sabihin, may 1 year na lang sa katuparan ng pangako ng Diyos eh. Wala siyang permanenteng tirahan. Wala siyang sariling lupa. Pero alam nyo po, hindi yun ang pinakamahalaga sa lahat eh. Yung wala kang sariling lupa, wala kang permanenteng tirahan, hindi po yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung relasyon niya sa Diyos. Yun ang pinaka-importante. Aanihin mo nga naman ang kayamanan sa mundo. Aanuhin mo nga naman ang maraming pera. Aanuhin mo naman ang maraming property kung malayo naman ang relasyon mo sa Diyos. Kung mapapahamak din naman ang iyong kaluluwa. Balikan natin, Mark 8:36. Ano sabi ng Lord? Asan na yun? Mark 8:36. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Nasa iyo nga ang lahat. Gaya ng kanta ni Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Minamahal kitang tapat. Nako po, mga kapatid. Aanhin mo ang lahat ng kayamanan sa mundo, aanuhin mo kung nasa iyo na ang lahat, mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Sa puntong ito, nakatambay lang eh. Habang nakatambay si Abraham sa pintuan ng kanyang tolda, dahil init na init siya sa panahong iyon, merong surpresang bisita si Abraham. Parang yung dinadalaw mo, no? Yung mahal mo sa buhay, dinalaw mo, sinorpresa mo. Kapag sinorpresa mo yung tao sa pagdalaw, nagugulat siya. No, nagugulat siya kasi surprise! O yan, ganon. So, si kay Abraham, meron po siyang importanteng bisita. No? So, 3 lalaki ang naging bisita ni Abraham. Hindi man niya lubos nakilala yung 3 taong ito, pero malamang, sa malamang, ay na-realize niya na meron siyang mga bisita na tinatawag niyang VIP. Very important person o very important pansinin. Kaya nga, sinalubong niya agad ang mga bisita niya sa verse 2, makita natin. Habang nagmamasid siya, may nakita siyang 3 lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad. Dali-dali niyang sinalubong o dali-daling sumalubong siya sa kanila. Yumukod siya sa kanila bilang paggalang. So makita natin, yumukod siya ng halos sayad agad sayad sa lupa ang muka bilang paggalang. Ayan, yan po, nagpatira pa. Tama ba? Nagpatira pa. Ayan, nagpatira pa, yumukod siya sa kanila bilang paggalang. So makikita natin sa puntong ito kung anong pinakita ni Abraham sa kanya mga importanteng bisita, no? Nagpapakita po ang kanyang ginawang pagyukod sa kanila bilang paggalang, isang pagpapakita po ng pagiging humble o nagpapakita ito ng humility sa part ni Abraham. Paggalang naman sa mga bisita niya
ang nakikita nitong tatlong lalaking bisita ni Abraham, nakikita niya, ay grabe naman to. Grabe ang humility, grabe ang pagrespeto bilang kaming mga bisita niya. So, ang tanong, sino ba tong tatlong VIP na bumisita kay Abraham? Base sa verse 1, pag binalikan natin yung verse 1, mga kapatid, kung sino ang kakausap sa kanya. Kung sino ang nagpakita sa kanya. So, ibig sabihin, alam niya, no? Alam niya kung sino yung kakausap sa kanya. So, yung isa, alam niya si Yahweh na nag-anyong tao. Okay? May paparating no? Sa kanyo ang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, sa verse 1, ipinapakita, sinasabi po ng ilang mga Bible scholars na ito daw pong Panginoon na nagpakita kay Abraham ay walang iba kundi si Kristo. Si Jesus Christ. Na nag-anyong tao, no? O nagkatawang tao. Kaya sinabi nung iba na ito raw nga ay si Jesus. At yung dalawa naman, nakasama ni Jesus, kung titingnan natin, sa Genesis chapter 19, verse 1, makita natin, sabi po dito, magdidilim na nang dumating ang dalawang anghel. O, ibig sabihin, ang kasama ni Jesus sa pagdating at pagpapakita kay Abraham, na sinasabi ng mga Bible scholars, ay dalawang anghel ang kasama ni Jesus. Okay? So dito po, dalawang anghel sa Sodom ang nagpakita. Okay? So sabi ni Abraham sa verse 3, para patunayan sino ang kanyang bisita, sinabi po doon, Panginoon, kung maaari, dumaan po muna kayo rito sa amin. Dumaan muna kayo dito. Nakukuha niyo po mga kapatid yung message. Ang sabi nga po sa ibang salin, mga ginoo ko, o mga ginoo, kung inyo mamarapatin, tumuloy muna po kayo sa amin. Okay? So, posibleng sa simula ay hindi pa niya nakilala agad kung sino yung paparating. Pero nung ang appropriate naman sa response niya, maaaring mga ginoo, ibig sabihin hindi pa niya masyadong naaaninag kung sino yung paparating. No? O kaya naman, mga kapatid, hindi man nakaschedule, hindi man nakakalendaryo, hindi man nakalaan yung oras na yon sa pagpunta dahil surprise visit nga yun nangyari, hindi niya pwedeng palampasin yung tinatawag na divine appointment na dadalawin siya mismo ng Panginoon. Napakasarap isipin, mga kapatid, na ang Diyos mismo ang kasama mo. Ang Diyos mismo ang bumisita sa'yo. Pero yung sorpresa kang bisitahin ng Diyos, yung surprise visit, nako po, yan po yung isa sa maaaring hindi mo kaya, no? O maaaring kaya nga sabi ng Lord, dapat lagi tayo maging handa. Dahil hindi natin alam kung kailan ang surprise visit ng Lord sa atin. Hindi natin alam kung kailan siya darating, mga kapatid. Baka pagdating ni Jesus wala tayong ginawa kundi maglamyerda, maglakwatsa, 'di ba? Nalimutan natin ang oras at panahon natin sa kanya. Baka mamay dumating na si Jesus at dapat ang oras ng pagsambay, nandito ka, sumasamba ka, pero tutulog ka. Oh. Kaya nga, sabi ni Abraham sa verse 3, kung mamarapatin niyo po, tumuloy po muna kayo sa amin. Wala naman siyang bahay Tolda lang na meron sa kanya yun naman talaga ang intensyon ng Diyos sa kanya. Kasi ang pagbisitang nangyari, no, ang pagbisita ng Diyos kasama ng mga anghel kay Abraham ay opportunity kay Abraham para ipakita ang hospitality na ginawa ni Abraham. Alam niyo po, isa sa mga pinakamahusay pagdating sa pag-aasikaso ay walang iba kundi ang mga Pilipino. Lalo na kapag may mga bisita. Isa sa mga pinaghahandaan, I remember so much, no po, fresh pa sa aking isipan. Nung kami po ay nasa elementary, pag public school ka kasi, every quarter, may mga bisitang dumarating. Mayroong bumibisita or surprise visit ang mga division superintendent ng DepEd
Lagi yan pumupunta. O parang ano pa nga dati nun Department of Education. Yun pa yung tawag noong araw. Ibig sabihin, may dumarating. Yun po yung superintendent, no, ng school. So, pag dumarating po yung superintendent ng school, naku po, lahat po kami busy sa pag-aayos, sa paglilinis, bawal may alikabok, bawal talaga lahat. Parang wala na kaming pag-aaral na ginawa, kundi maglinis na lang dahil may paparating na bisita. Kaya ang sabi ng principal, anytime darating ang district superintendent o district supervisor ng elementary sa IMUS. So, talagang pagdating noon, malinis. Pagdating noon, para bang sabi ko, ano ba yan? Grabing paghahanda. Bakit? Kasi bahagi po na natutunan natin na kapag may bisita doon, nilalabas yung mga platong magaganda, yung mga basong magaganda. Kasi sanay po tayo talaga magpakita ng hospitality, lalo na sa mga bisita. No? Kaya nga sabi niya, dumaan muna kayo sa amin, dito muna kayo lumilim sa puno, dadala ko kayo ng panghugas. Sa verse 4 and 5, makita natin, dito muna po kayo, magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas po kayo ng paa kasi yun po yung kanilang tradisyon, no po, ang pinakamarumi kasi, lagi kasi silang nakasandalya, so lakad sila ng lakad, so pinakamarumi talaga ay paa. So sabi niya, kukuha ko ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paa ninyo, makapagpahinga muna kayo dito sa puno ng mamre, sa lilim ng punong kahoy na ito, dito kayo muna lumilim. Dadalan ko na lang kayo ng mga kailangan ninyo. So, sagot naman nila, tingnan niya natin sa verse 5. Tapos sabi niya, hindi lang siya kukuha ng tubig panghugas sa pae. Makikita natin, kukuha rin ako ng pagkain para sa inyo. Kukuha po ako ng pagkain, maghahanda po ako ng pagkain para may lakas po kayo, manumbalik yung lakas ninyo sa inyong paglalakad. At masaya po ako, ikinagagala ko pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige, gawin mo kung anong sinasabi mo. Sure. No? Ang sagot naman nila, hindi, wag ka na mag-abala, okay lang kami. Di ba ganyan? Wag mo na, di kami bisita dito, okay lang yan. Hindi. Sanay kasi talaga tayo, di ba? Sanay tayo. Siyempre, yung mga bisita, sure, sige, okay. Ang maganda lang mga kapatid, makikita natin, isa sa mga karakter ng isang Pilipino ay talagang yung pagiging isang maasikaso, pagiging maasikasuhin, lalo na kapag bisita. Kaya dali-dali sinabihan ni Abraham si Sarah, kumuha siya ng 3 takal ng harina o 22 liters kung tutumbasan mo yung 3 takal ng harina na yon. Mag-bake ka, gumawa ka ng tinapay para sa kanila sa verse 6. Ayan, no? Nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay Sarah, kumuha ka na kalahating sako ng magandang klase ng harina, magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Oy, bilisan mo. Verse 7. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matabang guya at pinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. So, verse 8. Pagkatapos dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso, gatas, at habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Parang piyesta, mga kapatid. Si Abraham, pinapanood lang sila habang kumakain, parang piyesta. No? Sa mga mahalagang tao, ang tawag po dito ay banquet of royalty. Ibig sabihin, espesyal ang paghahanda na ginawa ni Abraham sa kanila. Aba, syempre, dalawin ka ba naman ng Panginoon? Hindi ka ba naman maghahanda ng maayos? Anong bibigay mo? Tubig lang po, hindi pa malamig, di ba? Mga ganyan. So sabi niya sa asawa niya, yung salita na bilisan mo, dali-dali. Balikan natin, sabi niya, kaya nagmamadaling pumasok si Abraham, nagmamadali siya. Tapos tumakbo agad. Grabe yung mga term na ginamit, no? Nagmamadali, tumakbo agad. Ibig sabihin, quickly. Ayan. So, nilutuan agad yung kanyang mga bisita. Napakagandang halimbawa po ito, mga kapatid, para sa atin, to show love to people na importante sa atin. Napakasarap po, pag dinalaw ka ng taong importante sa iyo, we love to serve important people sa buhay natin. Maaaring mga kapatid, hindi naman
Katulad ni Abraham, hindi naman dadalaw ang Diyos sa bahay natin, no? Pero, alam niyo po, may privilege po tayo na hindi man natin personal na makita ang Diyos in the flesh na dumalaw sa bahay natin. We have the privilege and we have the opportunity to serve our brothers and sisters. Na mapaglingkuran natin yung mga kapatid natin kay Kristo sa klase ng paraan na ginawa ni Abraham sa Diyos. Ang tawag po dito ay brotherly love. No? Ang gusto ng Lord makita natin na kahit hindi man tayo dalawin ng Diyos sa paraan ng pagdalaw niya kay Abraham, ang pagdalaw ng mga kapatid natin sa Panginoon ay maipapadama natin ang tunay na pagmamahal sa kanila. So don't neglect to show hospitality. For by doing this, some have welcomed angels as guests without knowing it. Hebrews 13. Sabi po sa Hebrews 13, basahin natin. Magpatuloy kayo sa pag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Continue to love other people. Continue to love your brothers and sisters. Don't neglect. Sabi, huwag ninyong kalimutang patuloyin ang mga dayuhan sa tahanan ninyo. May mga taong gumawa niyan noon at hindi nila alam na mga anghel na pala ang bisita nila. Nakakatawa, no? Mga kapatid, kung isipin mo at tinataboy mo lang, wala! Lumabas kayo dito! Wala! Anghel na pala ng Diyos ang bisita mo. So, ugaliin natin ang dumalaw sa mga kapatid, patuloy natin ang mga kapatid natin na dumadalaw sa atin, mag-imbita tayo ng mga kapatid, no? Pero sa iba, syempre, oo, inconvenient yan, kasi magagaya ka pa, maghahanda ka, paglalaanan mo ng oras, risky. Pero mga kapatid, kahit na magastos yan, masarap na nadadalaw tayo. I remember, every time na isa sa mga na-bless ako pag dumadalaw ako kay kapatid na babes doon sa kanyang tita, kay Tita Merly, no? Na kapag kami pupunta doon ay para kaming nasa mansyon. Ang mga pagkain namin ay grabe namang ubus talaga. At ganun din ka every Sunday na hindi kami paaalisin nung mga kapatid natin, sina Brother Ed, sina Sister Beth, na kanyang buong pamilya, nang hindi kami nakakakain. So, nasasayahan ang puso ko, mga kapatid, sa hospitality na pinapakita ng mga tao na pag dumadalaw ka. Ganon din kay na kapatid na Bert, kay Ate Claire, sa kung saan pa mga kapatid natin, kay na Nanay Oni, kay na Sis Maricel, nung pumupunta kami doon sa kanilang bahay, no, nakikita namin yung kanilang hospitality. At it's very much highly appreciate namin lahat yon. Na-appreciate namin lahat yon, mga kapatid. Na meron tayong magandang ganung klaseng pagpapakita ng pagrespeto at pag-aalaga, no? Pero mga kapatid, may mas malaki tayong problema. Meron tayong mas malaking problema. Yung pride na nagsasabing, mas importante ako kaysa sa kanila. Ba't ko na paglilingkuran niya? Mas importante ako sa kanila. Ayan. My time is so important, no? Is too important for others. You are not important to me. Isa sa mga reason kung bakit nakikita natin, no, may yung malaking problema ng mga tao sa mundong ibabaw, na hindi nila nakikita na pribilehiyo at oportunidad na maglingkod. Lalo na kapag kapatid natin sa Panginoon ang bumibisita sa atin. Kasi may pride. So nakakalimutan natin na dumarating din ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng mga kapatid nating pinatutuloy natin sa bahay natin. Malaking factor yon, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yun din pinapapunta natin sa bahay natin, kung hindi pastor, mga lingkod ng Diyos, o mga kapatid natin sa Panginoon, pakita natin kung gaano sila kaimportante sa atin. Hindi yung wala kaming time, wala kaming oras, wala kaming panahon.
'Di ba? Tandaan natin na tayo rin po ay mga dayuhan na pinatuloy lang sa bahay ng Panginoon dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Roma chapter 15 verse 7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa inyo para mapapurihan ang Diyos. Alam niyo po, yung pagwe-welcome sa ibang tao, mas masarap kausap talaga yung kapwa mo mananampalataya sa Panginoon kasi malaking factor yun na nakakapagpalakasan kayo sa isa't isa. Nagkakaroon kayo ng accountability sa isa't isa. Nakakapag-share kayo ng goodness ni God. You can pray for each other. Imagine, welcoming others. No, mga kapatid, yung mga kapatid natin na nandyan, isang araw, no, ang dami mo naman pagkain sa rep, lutuin mo para makasama mo yung mga kapatid. Kasi, nasa kainan talaga ang masayang usapan, masayang kwentuhan, hindi naman chismisan masayang ginagawa ng Panginoon sa atin, no? Because pinapakita mo na ito yung paraan, no? You are not just blessing other people, but you are also being blessed. No? Nabe-bless ka ni Lord Ang napakasarap na yung mga kapatid natin na sa tuwing tayo magkakasama-sama, madadalaw tayo sa isang tahanan ay malaking factor na naibabahagi natin kung gaano kabuti ang Diyos. At alam niyo po kung sino ang unang napapapurihan natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, sa umagang ito, paano kaya kung meron tayong surprise visit ng Panginoon? Paano kaya tayo mag-aasikaso sa Kanya? Paano kaya natin iintindihin? Ano kaya mga plano ang dapat nating gawin para maging mapaghandaan natin ang araw ng ating ng panahon ng pagbisita ng ating mga kaibigan at kapatid sa Panginoon? Napakahalaga ng iyong paghahanda. Bilang isang kaibigan ng Diyos, sabi ng Panginoon, ituring natin ang isa't isa na importante. Hindi lang dahil siya'y tao. Tingnan mo siya kundi bilang isang kapatid mo sa Panginoon. Na sa tuwing dadalaw yung kapatid natin sa iyong tahanan, isang pagpapakita po yan ng nandoon ang presence ni God at makakasama mo si Lord, makakasama mo ang presence ni God through the life of your brothers and sisters in Christ. Because mga kapatid, welcoming other people, welcoming your brothers and sisters is not a burden. Welcoming your brothers and sisters is a privilege. Kaya hindi po yun pagsasayang ng oras. Hindi yan pagsasayang ng panahon. Ito po yung paglilingkod sa Diyos. Pagpapakita ng pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Hindi naman importante kung ano ba yung hinain mo Minsan, sa simpleng paghahanda, sabaw, yung simple lang. Di mo naman kailangan magpa-cater pa sa pagdalaw ng mga kapatid mo. Yung simpleng kainan, simpleng pandesal, simpleng keso, simpleng kape. Hindi importante yung pagkain lang Ipinapakita nito yung gusto ng Diyos na makita sa ating lahat. Yung hospitality, yung life na to share to other people. Because sino ang pupunta sa bahay natin? Pag pinupuntahan tayo ng mga kapatid natin sa Panginoon, it represents the presence of God through them. And mas lalo pa kaya kung ang Diyos ang bibisita sa atin. No, binisita ka ng kapatid mo, pinalayas mo. wala kang pagkain dito, bayas kayo dito. Sayang naman yung mga mabubulok lang na mga pagkain dyan, no? Because mga kapatid, malaking factor kung bakit naging matagumpay ang early church sa Book of Acts ay dahil they share everything to other people. To the believers in Christ. No, kaya sila dumami. Kasi bakit? Ibang klase yung mga anak ng Diyos Kapag sila ay magsasama-sama, hinahangaan sila. Grabe sila magkasama-sama para silang mga pamilyang
ngayon lang nagkita-kita. Ang sarap kaya makita sa bawat tahanan na tayo po'y nagkakasama-sama. Kaya, huwag niyo pong palalayasin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Alam niyo, napapapurihan natin ang Diyos kung tatanggapin natin ang isa't isa gaya ng pagtanggap ni Kristo sa atin. Tandaan niyo po mga kapatid, iba kapag kayo magkakasama. Iba yung binisita ka. Iba yung pakiramdam ng nandoon yung taong mahalaga, importante sa iyo. Di ba napakasarap na yung pinapahalagahan mong napakalagang mga tao, pinapasok mo sa bahay, iba. Inasikaso mo, binigyan mo. Iba po pag sa loob ng tahanan eh. Iba yung paghahanda natin. Kaysa mas maigi nga yung may schedule eh. Pero iba yung surprise. Pag sinorpresa ka, papaano? Ano kayang gagawin mo? So, maganda mga kapatid na itong unang bahagi ng ating mensahe ay patungkol sa hospitality and visitation. Isang pagpapakita mga kapatid na tayo pong lahat ay dapat magpahalaga. Paano kung sa araw na ito'y bisitahin tayo ng Diyos? Napakalaga po ng mensahe nito na pwede nating i-apply sa ating mga sarili. Handa na po ba tayo sa pagbisita ng Panginoon sa atin? Ang pagbisita ng Lord sa atin ay surprise. Tayo po ay maging handa sa araw na iyon. At para magawa po natin iyon, i-apply muna natin sa ating mga kapatid natin sa Panginoon. No, sa tuwing sila'y dadalaw sa atin, sa simpleng mga bagay na pag-aasikaso, sa simpleng paghahanda, maparamdam natin na they are not burden to us, they are privilege to us. We are not just blessing other people, but we want to share that we are blessed by God. And I want to become a blessing, a channel of blessing to them. Isipin mo, paglabas yan ng bahay, alam mo, masarap-sarap na magstay dyan sa bahay na yan. Bakit? Nadadama mo yung pag-ibig ng Panginoon. Diba? Hindi mo alam na bless mo pala yung tao, hindi mo alam na uplift mo pala yung soul. Ay nabibless ako kapag, halimbawa, nadalaw ako sa mga kapatid natin, hindi lang dahil masasarap sila magluto, kundi mga kapatid, nabibless ako kasi may ginagawa si Lord sa kanila. May ginagawa si Lord sa akin at sa buhay nila. At naniniwala po ako, minsan divine appointment ni Lord yun eh, kapag nagkikita-kita po kayo. Kaya naniniwala po ako, napakahalaga pa rin ng pagsasama-sama ng personal at talaga mas magkakilala. Sa mga susunod na buwan at linggo mga kapatid, ay sisimulan na po natin ang personal connection to each other. At sisimulan na po natin ang community church na nais ng Panginoong i-build natin sa buong simbahan ng His Presence Church Cavite and Batangas. Mas magiging intimate, mas magiging sadya, intentional, mas magiging malapit ang ating relasyon bilang magkakapatid sa Panginoon sa taong 2024. At ihanda mo ang iyong sarili, ihanda mo ang iyong loob, at pag tayo po'y nagkita-kita, naku, huwag niyo kalimutan na hindi po importante lang yung masarap na pagkain, importante po yung pagsasamahan. At iba po yung nadadala na may presence ni God sa ating pag-uusap. So, praise God. At nawa po ay nabigyan po tayo ng napakagandang mensahe ng Panginoon bago natin alalahanin ang Diyos sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ihanda po natin ang tinapay at ang saro na atin pong gagawin sa pag-aalala sa ginawa ng Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo. Sama-sama po tayong ihanda ang tinapay, ihanda po natin ang ating saro. Isang paalala ng Panginoon sa atin sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo na lagi natin dapat alalahanin sa tuwing araw ng pagtitipon. Tayo po ay mananalangin at atin pong balikan yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi po ng Panginoon, sino mang kumain ng tinapay at uminom ng inumin ng Panginoon ng hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon.
Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyong mahihina, may sakit at ang ilan ay namatay na. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng mga tao sa mundo. Sandali po tayong manalangin, ating pasuri sa Diyos ang ating mga puso sa Kanyang harapan. Humingi tayo ng tawad bago tayo tumanggap ng Kanyang banal na hapunan. Sama-sama po tayong manalangin. Taas po natin ang tinapay. Ito ang turo na binigay sa akin ng Panginoon at tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay o ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Taas naman po natin ang saro. Pagkatapos silang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa muling pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin na marinig ang iyong po mga salita. Salamat Lord sa iyong pagiging puso na kami po'y gawing kaibigan mo, O Diyos, katulad ni Abraham. Salamat Lord, pinakita mo sa amin ang tunay na pagpapakita ng pagiging isang tunay na kaibigan, pagpapakita ng pag-aasikaso sa mga kapatid namin sa Panginoon at kung paano namin pagpapatuloy ang pagmamahalan sa isa't isa sa pamagitan ng paglilingkuran sa isa't isa. Salamat, our dear Holy Spirit, dahil pinaunawa mo sa amin ang real meaning of being hospitable, real meaning of visitation. And we thank you, Lord, for this message dahil na-enjoy namin yung unang bahagi ng pagbisita mo, O Diyos, kay Abraham at kung papaano inasikaso ni Abraham ang kanyang pinakamahalagang bisita. Walang iba kundi kayo, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil ipinakita mo sa amin na hindi man namin kayo maging bisita sa aming mga tahanan, pero maaari kami makapaglingkod sa aming mga mahal na kapatid sa Panginoon na maaaring maging bisita namin sa aming mga tahanan. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. God bless you mga kapatid. Magandang umaga po. Happy weekend everyone. At mabuhay po ang ating Panginoon Jesucristo. Nawa mga kapatid, katulad ni Abraham, makita natin ang halaga ng pagbisita ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Maraming salamat po. Katulad ni Abraham, maging handa po tayo
bigyan natin ng mataas na paglilingkod ang ating buhay na Diyos. God bless you. To God be all the glory. Have a great day, everyone. God bless. We love you. God bless you. Ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil sa'yo, Jesus, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw sa tuwa